Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. House panel posibleng magrekomendang magsampa ng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte. Bagyong Leo na panatili ang lakas habang kumikilos sa karagatang sakop ng Pilipinas. At ika-11 season ng UNTV Cup mag-uumpisa na mamayang gabi sa Araneta Coliseum. 3 milyong cash prize paglalabanan ng 15 team sa UNTV Cup Season 11. Posibleng magrekomenda ang House Committee on Good Government and Public Accountability na magsampa ng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kung hindi may paliliwanag ang ginawang paggastos sa 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education noong 2023 sa ilalim ng pamumuno ng pangalawang Pangulo na ngayon nooy kalihim pa ng kagawaran. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Posibleng kasuhan ng plunder si Vice President Sara Duterte kung hindi niya maipaliliwanag kung paano ginastos ang 112.5 million pesos na halaga ng confidential ng Department of Education sa ilalim ng kanyang termino bilang kalihim nito. Pagkamal ng yaman sa iligal na paraan ang kasong plunder na hindi bababa sa 50 milyong piso at kadalasang nasasangkot sa kasong ito ang mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, kung hindi makapagbibigay ng malinaw at sapat na paliwanag si VP Sara kung papaano ginamit ang pera, tungkulin ng mga mambabatas na ituloy ang kinakailangang mga legal na hakbang. Kabilang na ang kasong plunder upang maprotektahan anya ang interes ng publiko. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Sara. Sa October 17 House Committee hearing, kinumpirma ni DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla ang issuance at encashment ng 3 tseke na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos ni DepEd Special Disbursing Officer at close aide ni VP Sara na si Edward Fajarda noong 2023. Gayunman, walang record anya na makikita kung papaano ginamit ang pondo. Batay kay Congressman Gonzales, pera ito ng taong bayan at kailangang tiyaking nagamit ito ng tama. Ang iniimbestigahang 112.5 million pesos na confidential funds ay bahagi ng 150 million pesos na ipinagkaloob sa DepEd noong 2023. Ang unang taon na nakatanggap ng ganitong uri ng pondo ang kagawaran. Para ito sa mga programang nakatuon upang maiwasan ang pag-abuso sa mga paaralan, labanan ng extremism at insurgency. Wala pang tugon hinggil sa issue si VP Sara. Kinansela ng House panel ang nakatakdasa ng pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw ng Lunes dahil sa epekto ng Bagyong Christine sa maraming bahagi ng bansa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isasagawa na ngayong araw ang pagdinig ng Senado sa kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Inaasahang dadalo rito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte batay sa mga pahayag ng kilalang malapit na kaalyado nito na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nauna rin kinumpirma ng dating Chief PNP at ngayon Senator Bato de la Rosa na dadalo rin siya sa pagdinig. Bukod dito ay bukas din siya na tanungin ng mga kasamahang mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi rin ni Senator Christopher Bongo na dadalo siya sa Senate hearing. Ito ay sa kabila ng panawagan ng ilang lower chamber solons at grupo na huwag sumali sa pagdinig ang dalawang senador. Bunso nito ng pagkakadawit ng dalawang mambabatas sa War on Drugs campaign sa ilalim ni former President Duterte. Mapapanood ang Senate hearing ng live sa UNTV News and Rescue Channel alas 10 ngayong umaga. Tiniyak ng South Korean company na Miro Systems na makukumpleto na nila ang pag-deliver ng mahigit 110,000 automated counting machines o ACMs sa susunod na buwan. Narito ang report ni Dante Amento. Mahigit 78,000 units na ng automated counting machines o ACMs ang dumating sa bansa
Ito ay gawa ng South Korean firm na Miro Systems Company Limited na gagamitin sa 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Nasa 110,620 ACMs ang gagamitin para sa 2025 elections. Ayon kay Ken Chu, Vice President ng Miro, nasa 105,000 ang natapos na ACMs. Dagdag pa nito, sa susunod na buwan ay tatapusin nila ang pag-deliver sa lahat ng mga makina. Ayon kay Cho, mas maaga ito ng isang buwan kaysa nakasaad sa kontrata. Be dedicated to provide the best service and to our commitment. As of yesterday, we have completed 105,000 ACM production. So that's way ahead of our original schedule that was provided by Commonwealth, which is end of December, but we're going to be completing our production by end of next week. Pagdating sa bansa, dadaan pa sa iba't ibang test ang mga makina tulad sa hardware test. Gagamitin din ang mga ito sa mga test voting. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng Mandaluyong City Police ang mga peking US dollar at Philippine bills sa mag-live-in partner na foreign nationals sa Mandaluyong City. Umabot sa 2.5 million pesos ang halaga ng mga counterfeit banknotes. Ayon kay Police Colonel Mary Grace Madayag, Chief of Police ng Mandaluyong City, aarestuhin lang dapat nila ang 40 anyos na lalaking Cameroonian sa condominium nito sa lungsod. Ngunit nakita nila sa loob ng unit nito ang mga bulto-bultong peking pera. Bunsod nito kasama na ring inaresto ng mga otoridad ang kinakasama nitong 25 anyos na Zimbabwean. Mahaharap ang mga sospek sa kaso kaugnay ng illegal possession and use of false treasury or banknotes. Pumunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalawigan ng Camarines Sur nitong weekend upang tignan ang kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine, na mahagi rin ito ng tulong sa mga naapektuhang residente. Ang detalye sa ulat ni Alan Manansala. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga biktima ng severe tropical storm Christine sa Camarines Sur nitong Sabado, Oktubre 26. Agad itong nagsagawa ng site inspection sa Barangay Kausip, Bula, Camarines Sur. Pagkatapos nito, agad naman nitong tinungo ang Naga City Hall na siyang naging pansamantalang evacuation center ng ilang mga residente. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo ay ang pag-abot ng financial assistance mula sa Office of the President na nagkakahalaga ng 50 million pesos sa Albay Provincial Government at 30 million pesos sa Naga City Government. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy ang paghahatid ng pamahalaan ng tulong para sa pagbangon ng mga apektadong lugar mula sa kalamidad. Nais ding matiyak ng punong ehekutibo sa kanyang pagbisita na nasa mabuting kalagayan ang mga evacuee matapos na lumubog sa baha ang kanilang mga bahay. Kasabay ng pagdalaw ng Pangulo, inumpisa na rin ang pamamahagi ng cash assistance sa tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bukod pa ang pamamahagi ng family food packs na nasa 56.5 million na halaga para sa buong Bicol Region. Mabigat itong nangyari sa inyo na napakalaki ng tubig na dumaan at ang mahirap kasi yung baha na hindi gumagalaw talaga yung tubig. Marami doon sa akin, hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya nakakatapan natin ang bataan na ngayon para sa ngayon ay asahan ninyo basta nandito ang kapataan tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng flood control infrastructure sa lalawigan. Dito ay muling binuhay ni PBBM ang ideya na silipin muli ang Bicol River Basin Development Program, isang major regional development program ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1973 pero binuwag noong 1990. Binubuo ang naturang programa ng economic, community at infrastructure developments sa rehiyon. Aniya, itutuon ang proyekto sa flood control aspect
at target na masimulan bago o sa taong 2026. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan, ang Bicol River Basic Flood Control Project ay updated na nitong Hulyo at ang Korean Exim Bank ay handa umanong pumondo nito. Maliban sa tulong para sa displaced families, dumating na rin sa Naga City ang augmented rescue equipment mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang 5 solar-powered water purifier at 2 4K Achilles rubber boats, 6 na chainsaw at 25 life vest. Gamit ang mga water asset na ito, maaaring suyurin ng city government at ng rescue teams ang ilang barangay na lubog pa rin sa tubig baha tulad ng Barangay Mabolo at Triangulo. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaaalagahan. Nilinaw ng Presidential Communications Office at Office of the Executive Secretary na wala silang inilabas na suspensyon ng trabaho at klase ngayong araw hanggang October 31, 2024 sa buong Luzon. Pinapayuhan ng publiko na mag-monitor lamang sa official pages ng gobyerno para sa anunsyo at makipag-ugnayan sa kani-kanilang LGU para sa mga suspensyon sa kanilang lugar. Noong nakaraang linggo ay makailang ulit nang nasuspindi ang pasok sa pamahalaan at paaralan sa Luzon dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Napanatili ng Bagyong Leon na may international name na Kong Ray ang lakas nito habang kumikilos sa karagatang sakop ng Pilipinas ayon sa Pag-asa. Huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Leon sa layong 840 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna at magbugsong hanggang 105 kilometers per hour. Mabagal na kumikilos si Leon pa westward sa 10 kilometers per hour. As of 5 a.m. nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa silangang bahagi ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela at gayon din sa northeastern portion ng Catanduanes. Base sa pinakahuling track ng Pag-asa, si Leon ay inaasahang kikilos pakanluran sa susunod na 12 oras bago magtungo pahilagang kanluran bukas ng umaga. Simula bukas ay maaaring magdire-diretso na ang pagkilos nito pa northwestward hanggang lumabas ng Philippine Area of Responsibility at maglandfall sa Taiwan sa araw ng Biyernes. May posibilidad din na lumakas pa si Leon sa susunod na 24 oras at maging isang severe tropical storm mamayang hapon. Naitala sa Bicol Region ang may pinakamaraming naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon sa NDRRMC, sa mahigit 5.7 milyon na individual na naapektuhan ng bagyo, 2.5 milyon dito ay mula sa Bicol na sinundan ng Central Luzon at Eastern Visayas. Sa ngayon, nasa 158 na mga syudad at munisipalidad na sa buong bansa ang isinailalim sa state of calamity dahil sa labis na epekto ng nagdaang bagyo. Sa pagtataya pa ng ahensya, aabot sa mahigit 800 million pesos ang halaga ng naging pinsala ng bagyo sa infrastruktura at mahigit 1 bilyong piso naman sa agrikultura. Umabot na sa 90 ang bilang ng mga naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ni severe tropical storm Christine sa bansa. Gayunman ayon sa Office of Civil Defense o OCD, kailangan pang beripikahin ang nasabing datos kung ang pagkamatay ng mga ito ay direktang dulot ng bagyo, samantalang sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may 9 ng kumpirmadong nasawi mula sa Bicol at 1 nawawala mula Central Luzon. Dagdag pa ng NDRRMC, sa kabuuan ay nasa mahigit 5 milyong individual o katumbas ng 1 milyong pamilya. 1% na lang ng mga consumer ng Meralco ang walang kuryente batay sa ulat ng Private Electricity Distribution Company. Nitong weekend, naging puspusan ng power restoration na ginawa ng kumpanya upang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Mula sa higit 500,000 na mga consumer ng Meralco na nawala ng supply ng kuryente noong manalasa ang Bagyong Christine noong nakaraang linggo,
Kahapon, October 27, iniulat ng Private Power Distribution Company na 1% na lang ng mga apektadong lugar ang kailangan nilang maibalik. Katumbas ito ng nasa 6,000 mga consumer. Ayon sa ahensya, karamihan ay mula sa Cavite at Laguna. Mula noong Biyernes nang lumabas sa Philippine Area of Responsibility o PAR, ang Bagyong Christine ay naging puspusan ang pagsasagawa ng mga line crew ng Meralco ng 24/7 power restoration activities upang agad na maibalik ang supply ng kuryente. Naunang sinabi ng kumpanya na ang dahilan ng pagkawala ng supply ng kuryente ay dahil mayroong mga nagtumbahang poste ng kuryente. Ang iba rito ay natumba dahil nabagsakan ng malalaking sanga ng puno dahil sa malalakas na hangin. Habang ang iba namang linya ng kuryente ay nalubog sa baha kaya naputol din ang supply ng kuryente. Ang Meralco ay mayroong nasa halos 8 milyong consumer mula sa Metro Manila, Bulacan at mga lalawigan sa Calabarzon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 3.11 billion pesos ang naitatalang pinsala ng Department of Agriculture sa sektor ng agrikultura dulot ng Bagyong Christine. Karamihan sa mga nasira ay palay na may kabuuang 152,440 metric tons. Kasunod ang mais, kamoting kahoy at high-value crops. Naapektuhan din ng bagyo ang nasa 2,862 na hayop at 98 na palaisdaan. Para naman matulungan ang mga nasa agriculture sector, naghanda ang DA ng 541.02 million pesos na halaga ng ayuda sa mga magsasaka na nasalanta ng Bagyong Christine. Nagsimula na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Calabarzon Field Office na magbigay ng psychosocial services sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa Bagyong Christine. Bukod sa counseling, magbibigay din ang ahensya ng 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa pamilya ng sinumang nasawi dahil sa bagyo. Sa tala ng ahensya, 18 ang naitatalang nasawi sa bansa mula sa Batangas, habang 3 ang sa Laguna at 1 ang mula sa Cavite, Rizal at Quezon City. Umabot na sa 3.3 billion pesos ang halaga ng mga nasirang eskwelahan sa buong bansa dulot ng pananalasa ng Bagyong Christine. Bukod dito, pinag-aaralan na rin ng Department of Education kung paano makakabawi ang mga paaralan sa ilang araw na walang pasok ng mga mag-aaral. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Jed Neresina, live. Jed, ilang mga mag-aaral ba ang naapektuhan dahil sa pananalasa nga nitong Bagyong Christine? At higit 19 milyong mag-aaral sa buong bansa ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Bukod pa rito ang higit 700,000 teaching at non-teaching personnel na apektado rin. Sa kabuuan, higit 38,000 eskwelahan sa buong bansa ang nagkansela ng klase dahil sa bagyo. Umabot sa 2,700 ang lubusang nasira ng Bagyong Christine habang 1,361 naman ang nagkaroon ng partial damage na mga paaralan. Ayon sa datos ng Department of Education, 2.7 billion pesos ang kailangan sa reconstruction ng mga classroom habang 680 million pesos naman para sa major repairs ng mga nasirang classroom. Samantala, 1,047 na eskwelahan pa rin ang ginagamit na evacuation center. Kaugnay nito, sinusuri na ng ahensya ang bilang ng mga naantalang araw ng klase dulot ng kalamidad upang maipatupad ang kinakailangang mahakbang sa mga susunod na araw, kabilang ang posibleng mga makeup classes. Tungkol sa mga makeup class tuwing Sabado, sinabi ng Department of Education na iniiwan na nila ang pagpapasya ng mga principal at mga guro ng paaralan. Ibigyan ng ahensya ang bawat paaralan na maging flexible base sa kani-kaniyang kapasidad. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jed Neresina. Nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau o MGB ng nasa 1,955 flood and landslide-prone areas
na kanilang natukoy matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Nangunguna ang Cagayan na may 802 barangay na nasa panganib. Kasunod ang mga probinsya ng Batanes, Isabela at Negros Oriental. Pinayuhan ng ahensya ang mga residente at lokal na pamahalaan ng mga nasabing lugar na maghanda at mag-monitor palagi sa mga pagbabago ng panahon. Inaasahan ng Department of Health o DOH na tataas ang mga kaso ng leptospirosis sa susunod na 2 buwan o sa susunod na 2 linggo dahil sa matinding pagbaha dulot ng Bagyong Christine. Ayon kay DOH spokesperson Asek Albert Domingo, bumaba na ang bilang ng mga may leptospirosis bago ang bagyo, ngunit maaaring tumaas muli ito dahil sa marami ang lumusong sa baha. Pinayuhan niya ang mga naapektuhan na magpakonsulta agad sa health center para sa posibilidad ng pag-inom ng antibiotics. Ang leptospirosis ay maaaring makuha mula sa ihi ng daga na humahalo sa tubig baha at nagdudulot ng lagnat, pagsusuka, pananakit ng kalamnan at iba pa. Narito naman po ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ating live feed po dito sa May EDSA Bagong Baryo, sa kanang bahagi sa mga papunta ng monumento, light to moderate po ang traffic situation ngayong oras na ito. Sa left side naman po ng mga papunta ng Balintawak, ay nakararanas na rin po ng kaunting pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, dito po sa iba't ibang bahagi ng NLEX ay makikita naman po natin na maluwag ang daloy ng mga sasakyan, bagaman may kaunting pag-ipon na po o pagdami ng bilang ng mga sasakyan dito sa May Kawayan Interchange, subalit sa iba't ibang bahagi ay maluwag naman po ang daan. At sa drone video nakuha ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road sa Cebu City, sa ngayon po ay light to moderate ang traffic sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay, Cebu City. At yan ang ating traffic update sa umagang ito. Umakyat na sa $9.84 billion ang naging budget deficit ng Canada mula Abril hanggang Agosto para sa taong 2024. Mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon. Alamin natin ang detalye kay Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Ayon kay Canada's Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Chrystia Freeland, lumobo ng 9.84 billion Canadian dollars o mahigit 410 billion pesos ang budget deficit ng bansa bungsod nga ng pagtaas ng gastusin ng gobyerno. Mas mataas ito kumpara sa $4.3 billion deficit sa parehong buwan ng nakaraang taon. Tumaas ng husto sa 11% or $17.9 billion ang direktang gastos sa programa ng gobyerno, kabilang na rito ang gastusin sa mga lalawigan, teritoryo at mga municipality. Lumobo rin sa 23.1% o $4.4 billion ang bayad sa pampublikong utang bungsod ng mataas na interest rates. Sa kabila nito, lumago naman sa 9.3% o $16 billion o $16.7 billion ang kita ng bansa dahil sa mataas na koleksyon sa pangunahing revenue categories. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Nagbabanta ang malalakas na ulan at hangin na dala ng bagyong Trami sa gitnang baybayin ng Vietnam habang patuloy itong papasok sa kalupaan ng bansa. Narito ang report ni Axis Salem. Naglandfall na ang bagyong Trami sa Vietnam na dating tinawag bilang bagyong Christine sa Pilipinas. Nagdulot ito ng malakas na ulan at hangin sa gitna ng baybayin ng bansa, nagsimulang malalasa kahapon. Naitala ang pagbugso ng hangin mula 15 hanggang 18 metro bawat segundo nitong linggo habang papalapit ang bagyo. Tumama ang hangin sa mga isla ng Luzon sa Quang Ngai Province, mga isla ng Cham sa baybayin ng Quang Nam, Bana Hills Mountains sa Danang, distrito ng Nam Dam at sentro ng lungsod ng Hue. Posibleng bahain pansamantala ang mga mabababang lugar dulot ng pag-apaw ng mga drainage system.
Umabot sa 18.6 meters bawat segundo ang pagbugso ng hangin sa mga isla ng Cham, kung saan malalaking alon ang humampas sa mga dalampasigan ng Bailang at Baihuong. Nag-iingat ang mga residente ng Tutuilen at isla ng Cham, samantalang inilikas ng local rescue forces ang hindi bababa sa 160 individual mula sa lalawigan ng Quangnam. Axis Salam, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglatag na ng oil spill boom ang Philippine Coast Guard sa palibot ng motor tanker na tumagilid sa Batangas Port na tumagilid sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Nasa 7 segment ng oil spill boom na may habang nasa 175 meters ang inilatag ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard Marine Environmental Protection Enforcement Response Group sa palibot ng MTKR Cassandra na tumagilid sa Batangas Port. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, tumagilid ang port side nito ng nasa 25 to 30 degrees matapos hampasin ng malalakas na alon bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Dahil sa insidente, nakadetek ang crew at Bureau of Customs ng lik sa naturang barko na patuloy namang minomonitor ng mga otoridad. Ayon naman sa MEPERU Batangas, base sa kanilang assessment, ang uri ng tumagas na diesel ay non-persistent oil na inaasahang kusang magdi-disperse dahil sa ito ay light compound. Sa kasalukuyan ay wala namang nakikita ang mga otoridad na significant threat sa kapaligiran. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtayo ng mga temporary shelter ang mga residente sa bayan ng Kanaman, Camarines Sur dahil nakalubog pa rin sa baha ang kanilang mga tahanan. Hiling ng mga ito na mabigyang pansin at matulungan sila ng pamahalaan sa kanilang kalagayan. Ang detalye sa ulat ni Ryan Salatandol. Pinagtagpitagping trapal ang tumatayong temporary shelter ng ilang residente sa bayan ng Kanaman, Camarines Sur. Ito ay dahil lubog pa rin sa tubig baha ang kanilang mga bahay. Nagtulong-tulong ang mga residente sa pagkukumpuni ng kanilang masisilungan. Si Mang Roberto, ginawang pansamantalang tirahan ng kanilang jeepney. Nilagyan niya lamang ito ng extension na trapal upang maraming mga kapitbahay niyang makasilong. Dito po kami lumipat kasi yan, nakikita mo yung sitwasyon. Grabe. Hanggang saan po yung inabot po ng baha sa inyo po? Ay, dito po sa bahay ko, lagpas tao. Lahat ng kapitbahay, tabi-tabi na kami rito sa isang tent. Nabibigyan naman kami ng ayuda pero yun, pinagkapasensyahan at talagang basa. Bigas. Ito po yung kaunahan na talagang ito sobra kasi ang tubig lumipat dito sa kabila. Si Aling Wensi, walang nailigtas na gamit mula sa kanyang tahanan. Nalubog kasi ng tubig baha ang hanggang bubong ng kanyang bahay. Humihiling siya ng tulong na mula sa pamahalaan. Kulang po ang pagas na nakuha. May nagtaon na pong relief kaya lang kulang man po kiraray ta. Demi po araw po hanggang narin po kami diyuta hanggang ato po ang tubig. Ayon sa mga residente, ngayon lamang nangyari sa kanila ang ganitong pagbaha, kaya naman hindi nila inaasahan ang mga ganitong pangyayari. Samantala sa Naga City Evacuation Center sa Jesse M. Robredo Coliseum, namigay na ng mga relief packs ang Department of Social Welfare and Development at ang lokal na pamahalaan ng Naga City. Panawagan nila na maayos ang kanilang tinutuluyang evacuation center. Wala kaming tubig ngayon na inumin na malinis kasi alam nyo naman nabaha. Tapos yung pagkain medyo na-delay pero yung mga bata, lalo na yung maliliit, nahihirapan. Mahirap kasi walang tubig, kasi walang kuryente, alam po, walang pagkain. Buti nga po may relief na dumating. Ano-ano na lang po kinakain namin dito, yung po mga inaanod na mga pagkain na galing sa tindahan, yun na lang po. Nakukuha po ng mga kasama namin. Samantala, dahil sa patuloy na pagbaba ng tubig baha sa probinsya ng Camarines Sur, pinapayagan ang dumaan sa National Highway ng Milaor ang mga matataas na sasakyan.
Inirekomenda naman ng LTFRB Region 5 sa mga biyahero na ipagpaliban muna ang kanilang pagbiyahe papasok sa Bicol Region dahil sa mahabang traffic. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinipilit ngayon ng pamahalaan na agad marating at mabigyan ng tulong ang mga barangay na na-isolate sa Camarines Sur bunsod sa pananalasa ng Bagyong Christine. Upang maging mas mabilis ang pamamahagi ng mga relief goods, ginagamit na ng lokal na pamahalaan ang ipinahiram na chopper ng national government. Mula sa Camarines Sur, makibalita tayo kay Ryan Salatandol live. Yes, Ryan, good morning. Ano na ba ang sitwasyon dyan sa Camarines Sur? Yes, Kat, good morning at good morning, Kuya. Dito sa Camarines Sur ngayon, medyo bumaba na yung mga pagbaha, yung mga tubig baha sa ilang mga bayan dito sa Camsur at meron lamang dito na mga landslide na naitala na nakakapagpahirap sa operasyon ng mga pagbibigay ng relief. At pinahiram na ng national government ang mga Black Hawk chopper sa lokal na pamahalaan ng Camarines Sur upang maghatid ng relief goods para sa mga residente sa ilang mga isolated na lugar sa Camarines Sur. Ito'y batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dumalaw ito sa probinsya at makita ang sitwasyon dito noong Sabado. Sa Balatan kasi halos 1 kilometro ang sakop ng kalsadang pinangyarihan ng landslide at hindi pa ito napapasok ng anumang sasakyan. Nahihirapan din sa pagtawid kahit ang mga taong kumukuha ng pagkain sa karatig na bayan. Ayon sa mga residente, nauubos na ang mga supply ng pagkain at mga petroleum products sa bayan ng Balatan. Kaya naman ngayong araw, 7,000 relief food packs ang ipadadala sa pamahalaan para sa mga residenteng nasalanta ng Bagyong Christine. Samantala, tuloy-tuloy naman ang isinasagawang relief operations ng pamahalaan sa mga barangay na lubog pa rin sa baha. Gumagamit naman ng bangka ang mga rescuer upang maging tuloy-tuloy ang pamimigay ng supply ng makakain at maiinom sa mga residente dito sa probinsya ng Camarines Sur. At yan muna ang latest live mula dito sa Camarines Sur. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Plano ngayon ng pamahalaan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa bansang New Zealand ukol sa gagawing pag-e-export ng ipinagmamalaking durian ng Davao. Inaasahang makatutulong ito sa ekonomiya ng Pilipinas at para lalo pang makilala ang prutas na durian sa ibang mga bansa. Narito ang report ni Marisol Montaño. Kumpiyansa ang Durian Industry Association ng Davao City na kayang suplayan ng Pilipinas ang demand sakaling matuloy ang pag-export ng durian sa New Zealand. Sa ngayon, pinag-aaralan pa kasi ng bansa ang market ng New Zealand kaya magpapadala pa ulit ng mga samples doon sa susunod na linggo. Naghahanap din ng international courier na pwedeng magdala ng naturang samples sa New Zealand. Isa kasi ang Pilipinas sa bansa sa Southeast Asia na sagana sa durian. It's very positive dahil maraming mga kasi doon mga Asian, so majority kasi ang kumakain ng mga durians are truly Asian, but hopefully the locals, especially the New Zealanders, will learn to love durian din. Nangunguna ang Davao Region, partikular na ang Davao City na tinaguri ang durian capital dahil sa pagkakaroon ng pinakamalaking produksyon ng durian sa buong bansa. Kaya nitong makapag-produce ng mahigit kumulang 60,000 tons ng durian na pasok sa $2 billion fruit export deal sa China o katumbas ng 54,000 tons ng durian. Sabayan pa ng demand sa ibang bansa tulad ng Thailand, Korea, Japan, Taiwan at Singapore. Kung sakaling matuloy ang pag-export ng durian sa New Zealand, malaki ang magiging epekto nito sa agrikultura ng Pilipinas. Kaya naman, patuloy ang hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang mapabuti pa ang kalidad ng duriang ipinapadala sa ibang bansa. Of course, pag may additional markets kasi tayo sa durian natin, mas madali para sa farmers. So, mas marami tayong opportunities na makabenta ng durian natin. And with that, siyempre, kailangan mas maraming job opportunities to the farmers.
May mga National Durian Advisor at Consultant din na pumunta dito sa Davao upang matingnan ang kalidad ng produkto at kung ano pa ang mga pwedeng palaguin sa produksyon ng durian. We have tried to provide the technical and solution for the Philippines grower to produce a better durians quality so that can fulfill the export market requirement. So this is part of the, I think, if you want to export durian, we need a good quality. If the quality is not good, I think for any way, when you export, so there will be problems. So the best part is we need to train the durian grower how to produce a good durian and how to manage properly using a professional method. Here is no standard operating procedure because we have to set up, and then the irrigation system. Actually, durians is very rely on the water, especially during the fruiting season. Patuloy ang paghihikayat ng Department of Agriculture at Durian Industry Association sa mga farm owners na may lupain pa silang pwedeng pagtaniman ng durian upang tuloy-tuloy din ang pagsupply ng produkto sa loob at labas ng bansa. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang oras na lang at matutunghayan na ang pagsisimula ng Season 11 ng UNTV Cup. May nagbabalik na kupunan at may bagong sali. Ano kayang team ang nadagdag sa natatanging liga ng public servants? Narito ang report ni Bernard Dadis. Muling magbabalik ang ating mga public servants sa natatanging liga na ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. Mamayang alas 7 na ng gabi, saksihan ang pagsisimula ng UNTV Cup Season 11 sa Araneta Coliseum. At para mas maging sulit ang pagpunta sa venue ng mga manunood, may handog ang Partners in Public Service ng UNTV. Simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, maaaring lumapit at mag-inquire sa help desk ng Pag-ibig Fund at SSS. Gayon din sa serbisyo booth ng PhilHealth. Pwede ring mag-process ng postal ID sa tulong ng PhilPost. Maaaring bisitahin ang social media pages ng PhilPost o ng UNTV Sports para sa requirements. Samantala, 15 team ang magtutuos ngayong Season 11. Tulad ng nakaraang season, 3 million pesos pa rin ang cash prize, tax-free, para sa magiging kampyon na itutulong naman nila sa kanilang napiling beneficiaries. Kaya naman malaking hamon para sa defending champion Department of Agriculture o DA Food Masters na maidepensa ang kanilang titulo at makuha ang back-to-back championship na wala pang nakagagawa sa kasaysayan ng UNTV Cup. Like yung sinasabi sa mga players, dapat we have to work hard, pakita na deserve tayo nag-champion last season. Dapat palaban tayo lagi. May nagbabalik sa liga ng public servants ngayong season, ang PhilHealth Consulta. Ang management po ay sumusuporta sa magandang adhikain ng liga. Ang paghahanda po natin for this season, nagpahiram po ang ating mga regional vice presidents ng mga players natin from the regions, and we hope to give a good competition. Ang pinakabagong kupunan naman sa liga ay ang Bureau of Jail Management Penology o BJMP Greyhounds. Kasama pa rin sa liga ng public servants ang 4-time champion Armed Forces of the Philippines o AFP Cavaliers, 2-time champion Judiciary Magis, Season 5 champion PNP Responders, Season 6 champion Senate Defenders, Season 8 champion DNR Warriors. Excited na rin ang Season 10 runner-up SSS Kabalikat na ngayon ay tatawaging SSS Pension Boosters. Ginawa namin nagpa-tryout kami sa iba-ibang branch ng SSS. So may mga nakuha naman kami sa iba-ibang branch ng SSS. Siguro enough na yun para makatulong sa team namin. Handa na rin ang Season 10 third placer Ombudsman Grab Busters, Commission on Elections o COMELEC Vanguards, Department of Foreign Affairs o DFA Emissaries, Department of Justice o DOJ Beacons, GSIS Furies at ang NHA Home Masters. Para matiyak na mas balanse ang bawat koponan at competitive, tinutukan ng commissioners ng UNTV Cup ang pagbuo ng lineup ng bawat koponan.
kinausap natin lahat ng teams kung ilan ang pwede nilang i-recruit. Sumama na rin ako sa discussion sa kanila. Let's say sa isang team, kung kulang nila ay malaki, yun ang sinasuggest ko sa kanila. Siguro you have to get a big man para to beef up your team. Doon naman sa iba na sobra-sobra na sa point guard, mas kailangan mo ang shooting guard. Siguro shooting guard ang kailangan mo kasi kulang ka ng outside shooter. Something like that, to the point na nakialam na ako doon sa combination ng mga players niya. For those of you following our Liga ng mga public servants, expect your public servants to be doing better, a lot better than before for this season 11. So we're all inviting you to watch season 11 of UNTV. Burger Daddies, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Nahum, chapter 1, verse 7 na nagsasabi, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him." Ang Panginooy mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong nangalalagak ng kanyang tiwala sa Kanya. Not so good news po mga kasangbahay dahil matapos ang maliit na rollback last week, muli namang tataas ng bahagya ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 30 hanggang 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, ang presyo naman ng gasolina ay inaasahang madaragdagan ng hanggang 20 sentimos. Habang ang kerosene naman ay posibleng tumaas ng 40 hanggang 50 sentimos kada litro. Kaya maganda, kung kayo'y magpapagas na, mas maganda ngayong araw na po kayo magpa-full tank bago pa umepekto itong ating price hike. Maliit lang naman, pero syempre, sayang din naman yung matitipid nila. Kaya maganda nga sana, no? Ngayon kasi nakikita ko na sa kalsada, marami akong nakikita ng kunyari, bumiyahe kayo, nakita kayo sa yung plaka nila kulay green, nakita nyo. Nakita na kayo ng mga plakang green yung numbers nila. Usually yung mga yung mga hybrid electric cars sila na mga sasakyan. Alam ko sila exempted sila sa coding. Kasi nga electric sila. Although mahal nga lang, pero maganda nga kumbaga magkaroon ng diverse na options nga talaga. Hindi lang tayo lahat nakaasa sa fossil fuel, sa petrol nga. Kasi nga, isa din yun, syempre, yung supply and demand, lahat tayo nakaasa dito sa petrol natin. Talagang kapag kunyari nagkakaroon ng mga price increase na ganito, taramdam talaga natin lahat kasi wala tayo ibang option. Kaya maganda nga, nakikita ko may mga, di ba nagsimula na, although yung mga e-bikes kasi medyo naging problematic sa certain areas. Pero nga, maganda nga na initiatives na meron tayong alternative nga. Ito tulad ngayon, may mga imports na ng mga electric hybrid cars, although hindi siya ganun affordable, pero sana nga paunti-unti, no, maging parang ito na yung parang mainstream ng mga sasakyan natin, di ba? Alam ko, dati nagkaroon na nga ng electric na mga trike sa Manila eh. Sa amin, meron. Las Piñas. Meron, di ba, mga e-trikes na. E-trike. E-trike. Sana mas magandang Sa amin, wala. Wala pa siguro. Maganda yung mga ganun nga. Tsaka meron ng mga naglalabas rin ngayon ng medyo affordable na. May nakita pa ako nasa parang, pag yung SRP niya, mga nasa 670,000 na sa ganun. Talaga? Pero ano lang, siya pang-apat. Maliit lang. Mga ganun siya. Kumbaga, unti-unti na ipapakilala. Ang pinaka-question lang daw ng tao, paano daw ba yung, kumbaga, paano ba yung nag-charge? And then, yung maintenance nun, medyo mas mahirap doon daw kasi yung sa maintenance dahil nga, hindi naman siya kumbaga lagana pa dito sa bansa na. Pero marami ng mga charging stations sa mga mall. Saka usually libre pa sila sa mga charging. Naku, sana talaga magkaganyan na, kumbaga yan na yung maging natin. E-vehicles. Madaming magagamit dito sa bansa natin. Pero ito naman ang abiso para naman sa
mga taga Muntinlupa City mula po sa Muntinlupa City Government. Narito po ang schedule ng payout para sa mga miyembro ng octogenarian program na nakansela last week dahil po sa bagyong Christine. Ngayong araw, October 28, pwedeng makuha ng mga senior citizen na 80 to 89 years old mula Ayala, Alabang at Putatan ang kanilang cash incentives. Sa mga taga-Ayala, Alabang, magtungo lamang po sa AAV New Barangay Hall from 8:30 a.m. to 11 a.m. Kung kayo naman po ay taga-Putatan, magtungo lamang po sa Bliss Covered Court, Barangay Putatan Covered Court, Country Homes Covered Court, South Green Heights Covered Court, Soldiers Hills Village at Villar Covered Court. Samantala, para naman sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang cash incentives, pwede pa po itong i-claim bukas, October 29 sa OSCA Center Baywalk, Bayanan. Sa mga senior citizen naman na kukuha ng cash incentives, magdala po kayo ng original at photocopy ng inyong OSCA ID. Kung kayo naman po ay representative ng mga senior citizen natin at kayo po ang kukuha, magdala lang po kayo ng authorization letter galing po sa OSCA, Senior Citizens ID ng beneficiary, original at photocopy with 3 signatures. ID ng representative, original at photocopy with 3 signatures. Printed picture ng senior citizen kasama ang representative na may hawak na kalendaryo na may kasalukuyang buwan. Para po sa katanungan at iba pang detalye, tumawag lamang sa OSCA Muntinlupa City sa numerong 8511-0127. Octogenarian. Yan, at least ngayon makukuha na ng mga senior citizen natin kasi last week dahil nga nagkaroon ng kumbaga na i-share natin siya dito as advisory din last Monday, pero dahil nga sa nagdaang bagyo, hindi rin syempre hinayaan pa ng ating government dito sa Muntinlupa na isaalang-alang din yung kalagayan ng mga senior citizen na gustong kumuha ng kanilang mga cash incentive. So at least ngayong linggo mas safe na. Actually kahapon, 'di ba, talagang mararamdaman mo naman na yung ganda na rin ang panahon. So, ngayon, siguro, wala pa naman tayo nababalitaan pa, daw may sinasabi, may papasok na kumbaga na low pressure naman. Tapos pwedeng bumalik naman daw si Christine. Magmi-meet pa nga daw silang dalawa. Bakit ka pa babalik? Dahil hindi pa po nakaka-recover yung ibang mga lugar natin sa bansa na sinalanta nga nitong bagyong Christine. At kasama na nga dyan, di ba, pati yung cash incentives nitong ating mga lolo at lola. So at least ngayon po makukuha nyo na. Medyo naliit man po, pero at least mas safe naman po ninyong makukuha ang inyong mga cash incentives. At saka dun sa mga nakapag-prepare na ng pictures kasi last week, kasi di ba pag authorized representative ka, ngayon naman is pinagbigyan naman nila na pang buong buwan. So kung nag-take kayo ng picture ng kasama ang senior citizen, basta sa buwan na to ng Oktubre, pwede pa rin po ninyong magamit yung picture na yun. Baka maganda nga yan kasi paano kung sila din nasalanta, diba? Hindi naman porke lang sa isang area yung bagyo, hindi na rin natamaan yung mga nandito sa metro kasi, or dito sa Muntinlupa. Kasi nakita ko dito sa Quezon City nung nakaraan, kung nakita nyo yung video na parang sa Quezon City ata, yun may dalawang tinangay ng sobrang lakas ng hangin. Hindi ko nga alam kung anong nangyari sa kanila. Pero tas yung mga iba natanggalan ng bubong. Yung sa Bulacan nga, meron kaming kakilala natanggalan ng bubong sa sobrang lakas ng hangin. So kung sila, yung mga lolo at lola natin, meron mga nasalanta sa kanila, kahit mga pampagawa siguro, makukuha nila ito, magagamit nila itong cash incentives. Tsaka sa Muntinlupa ito, sa Las Piñas nga nagulat ako. Ba doon? Sa Las Piñas, before, hindi talaga binabaha. Siguro since elementary, high school, walang bumabaha. Pero nung etong recent na, siguro mga 3 years ago, 4 years ago, nagugulat ako, may mga lugar sa amin na binabaha na. Muntinlupa, medyo malapit-lapit din sa amin. Kaya ang dami na daw talagang changes din sa weather natin, tsaka sa mga lugar na dating hindi naman binabaha, ngayon binabaha na. Kaya magandang may mga ganitong incentives para sa mga senior citizens, di ba? Kailangan nilang ngayon yan. Tama. And from Muntinlupa, lipat naman tayo sa Navotas City. Last week po, dahil sa bagyo, ay ipinagpaliban ng pamahalang lungsod ang distribution ng social pension para na rin sa kaligtasan po ng mga senior citizen beneficiaries. Mula po sa dating October 24 and 25, isasagawa na po ang social pension payout sa November 4 and 5, 2024. Araw po ng Lunes at Martes. At para po sa iba
pang detalye. At kung meron man po kayong iba pang katanungan, mag-reach out lang po kayo sa Navotenyo Ako official Facebook page. Ayan, kung yung kanina sa Muntinlupa ay tutuloy natin yung ano nila, bibigay ng cash incentives. Dito po na iba lang po yung schedule kasi baka nga mas iniisip din ng pamahalaang lungsod nila na yung mga yung mga kukuha ng mga mga payouts nila din ay mahirapan din nga kasi nga dahil nga siguro inaabangan din yung Bagyong Leon ngayon kasi kahit ako rin natatakot kasi dapat uuwi din ako sa Bulacan. Sinisip ko na baka magbaha na naman sa amin. So meron akong mga kailangang kuhain doon na gamit. So sabi ko baka bumagyo, kailangan ko na siyang kunin kagad. So eto sa Navotas parang bahain din dito kasi, 'di ba? So parang ang kailangan talaga mag-reschedule. So, yun na lang po, konting unawa na lang po at tandaan nyo na lang po yung dates kung kailan nyo po makukuha itong mga kasangbahay. Yun. Alright, ito naman po, attention naman po sa mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM. Dahil ilang araw na kanselado ang klase dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine noong isang linggo, this week na po isasagawa ang inyong midterm examinations. Mula sa original dates na October 23, 24, and 25, inilipat na po ang inyong midterm exams ngayong araw, October 28 to October 30, 2024. Kung meron kayong katanungan o nangangailangan ng assistance, makipag-ugnayan lamang po sa Office of the Vice President for Academic Affairs. Stay safe everyone and good luck sa inyong exams. Pero itong announcement naman na to, na-announce na sa official Facebook page ng PLM 2 days ago. So nakapag-prepare naman siguro. Kasi kung ngayon mo lang nalaman, magpapanik ka kasi ngayong araw na diba? Pero na-announce naman siya 2 days ago. Saka malamang mas nakapag-review na sila ng maayos. Mas mataas na yung grades nila ngayon. Nakapag-prepare na sila. Yung mga estudyante ang mga kasama ko parang hindi rin sila nag-absent kasi marami rin silang mga juice na mga sinubmit, ganyan. So, yung mga estudyante natin, mga nakapag-review pa yan. Siguro, kung may kuryente sila at may wifi, di ba? You got this. Ito naman. Heads up po sa mga young innovators ng Quezon City. Kayo po ay iniimbitahan na lumahok sa gaganaping Vision 2040, Navigating the Frontier of Science, Technology, and AI. Kasabay po ng pagdiriwang ng Regional Science, Technology, and Innovation Week ng DOST-NCR. Isasagawa po ito sa October 30, 2024 from 1 p.m. to 4:30 p.m. sa Amoranto Sports Complex, Quezon City. Para po sa iba pang detalye, i-check lamang po ang official Facebook page ng Quezon City Government at DOST National Capital Region. Nakakatuwa, no? Talagang, nung nakaraan din meron tayong balita dito na yung mga young naman natin na mga scientists ata to, na mga into robotics, into science, parang bibigyan ng cash na assistance para dun sa mga gagawin nila ng mga research at mga testings, mga trials. Dito rin yan sa Quezon City, para sa mga kabataan natin na maimbitahan talaga na mag-innovate talaga at magamit yung mga fresh na mga ideas nila para din sa ikauunlad ng natin, ng bansa natin. So nakakatuwa, magandang opportunity to para ma-showcase din ng mga kabataan natin kung kung saan sila din nag-e-excel, di ba? Tsaka sayang kasi yung talino, tsaka yung kakayahan ng mga kabataan na kaya naman talagang, kumbaga hindi na tayo kukuha sa ibang bansa. Kumbaga meron na marunong gumawa dito, less yung cost, di ba? Tapos yung ikaw pa yung unang bawa ikaw talaga yung nag-invent nun, di ba? Mas malaki yung opportunity na maibibigay din natin dun sa mga kabataan na yun. Kaya ang kailangan lang naman talaga nila is suporta Kaya salamat din dahil nagkaroon ng initiative ang QC government na suportahan nga itong ating mga young scientists. And young innovators. Importante nga yun. Kasi naalala ko nung nag-aaral kami na nagagawa kami ng product design and development, naiisip ko nga na yung ibang mga kabataan nga natin, marami silang ideas, marami silang mga innovations na gustong gawin. Kaso, kulang nga sila sa yung bukod sa funding nga, syempre kasi kailangan mo i-patent to. Kasi pagka kunyari, wala kang alam doon sa patenting din na ganun, pwedeng manakaw yung mga naiisip mo. Kaya maganda siguro dito, mag-guide din sila paano nila magiging sa kanila. Kumbaga, magkaroon ng ownership dun sa idea na yun na maibibigay nila sa innovation nila. Para hindi masayang yung effort naman nila tsaka yung talent na ibinigay nila. Correct.
At yan po ang ating advisories for today. Kaya ngayon mga kasambahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan dahil taong 1891 nang naminsala ang itinuturing na largest known inland earthquake sa kasaysayan ng bansang Japan. Umabot sa mahigit 7,000 tao ang nasawi dahil sa trahedya. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. October 28, 1891, sa araw na ito ay niyanig ng magnitude 8 na lindol ang Nobi Plain na nasa sentrong bahagi ng bansang Japan. Bandang 6:00 ng umaga nang tumama ang lindol malapit sa syudad ng Nagoya at naramdaman ng malakas na pag-uga ng lupa sa buong Japan. Naapektuhan ng pagyanig ang Honshu Island mula Tokyo hanggang Osaka na tinatayang may lawak na 45,000 square kilometers. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa mga lugar ng Gifu, Aichi, Hyogo at Shizuoka prefectures at lumikha ng mga malaking bitak sa lupa. Maraming mga gusali, mga tulay at iba pang mga istruktura ang gumuho at nawasak dahil sa lindol. Halos 200,000 mga bahay ang tinatayang nasira, napinsala at nasunog, sanhi ng itinuturing na largest inland earthquake sa bansang Japan. Bunga ng sakuna ay mahigit 100,000 tao ang naitalang nawala ng matutuluyan at tahanan. Umabot naman sa mahigit 7,000 ang bilang ng mga nasawi at libo-libo pa ang mga nasaktan at nasugatan. Sa nakalipas na 14 na buwan pagkatapos ng kalamidad ay mahigit 3,000 aftershocks ang naitala ng Gifu Weather Observatory. Alam niyo ba, meron pang isang lumaganap na kwento. Hindi lang pala isa, actually, madaming mga kwento. Kaya nga sabi nila, ito daw na nangyari na lindol na to. Ang laki daw din ng naiambag nito sa history ng Japan, tsaka sa kanila ring pagkakakilanlan. And also, yung mga tales, kasi may mga nagbuong tale dahil dito, may mga nabuong poems dahil dito. So, may isang akong nabasa about naman siya sa isang farmer, si Farmer Umizaki, The Tale of Farmer Umizaki. Kasi ang nangyari daw, nasa farm siya nung nangyari ito. Ang itang malakas na lindol na ito na tumama sa Japan. Tapos sa sobrang lakas nga daw ng lindol, nakita niya, 'di ba, nagbiyak yung lupa. Tapos hindi na siya makatayo, hindi na siya makatakbo pabalik sa bahay nila. So ang ginawa niya, nag-crawl siya. Kumbaga nag-crawl siya simula dun sa farm hanggang sa bahay nila. Tapos kinakabahan siya para sa buhay din ng pamilya niya. Nakita niya kasi yung bahay daw nila, sira na talaga. So pagpasok niya daw sa loob, nakita naman niya kumpleto pa yung kanyang pamilya na nandun sila sa pinaka-gilid ng part ng kanilang tahanan. So ang ginawa daw nila, nagstay sila doon. And then after silang makasurvive dito sa nangyaring earthquake na to, ano sila, kumbaga yung tale na yun, pinasa nila sa generation to generation. So yung mismong family nila, sila yung nagkukwento nitong nangyari. At may isa pa yung isang teacher. Ito yung medyo naantig yung puso ko. Kasi nang time na ang lakas daw talaga ng lindol, pinaupo niya yung mga estudyante, pinag-cover niya ng kanilang mga heads. Tapos kinantahan niya. Kahit naiyak, kahit daw sa loob-loob niya, gusto niya nang umiyak. Pero hindi siya pwedeng panghinaan kasi may mga estudyanteng nakaalalay or daming mga estudyante na nakaasa sa kanya. So ang ginawa niya, habang lumilindol, kinakantahan niya ng lalabay yung mga bata. Awa naman ng Diyos, ligtas naman silang nakauwi. Katakot nga. Naiisip ko nga noon na bakit, di ba, ang Japan talaga prone talaga sa mga lindol. Kahit tayo, nasa Pacific Ring of Fire tayo eh. Pero nakikita mo yung mga bahay sa Japan, sabi ko, bakit ba yung mga bahay? Kasi lagi na lang kahoy yung gawa nila. Pwede nila patibayin pa na mas matitibay na structure yung gamitin nila dun sa mga bahay nila. Dahil sa mga advancements sa technology, nakikita na hindi naman ibig sabihin bato yung bahay mo, mas effective na siya, mas withstand niya yung earthquakes. May mga dahilan din bakit mas better pa nga minsan yung mga kahoy kasi ibang mga kahoy na architecture nila, para may mga joints na pwedeng maggumalaw, parang ganon. Hindi siya yung hindi siya sobrang tigas, hindi siya sobrang brittle kasi pag sobrang tigas nung isang material, nagiging brittle siya, di ba? Parang malutong siya. Kasi matigas. Iba naman, hindi siya ganun katigas, pero nagbe-bend naman siya. So yun yung importante sa lindol, na kayang mag-bend ng mga structures imbis na mag-break. Sa yung ibang mga structures sa Japan, mas parang pinipili nga nila na may mga kahoy pa rin
pang-support dun para sumunod dun sa galaw ng earthquake. Kaya may ibang mga engineering na ngayon na ginagamit yung ganung principle nga para mag-bend yung mga ibang mga bakal nila. Kailangan hindi ganun katigas, kailangan magbe-bend in case of earthquakes para susunod nga lang magsisway lang. Tsaka hindi rin ganun katataas yung mga bahay, 'di ba nakikita niyo ng mga Japanese? Kasi nga dahil sa prone sila sa mga ganitong earthquake. Pero nakita mo yung experience nga nila, kumbaga through the years talaga nakikita mo yung improvement kung paano ba sila magkakaroon ng better response sa earthquake. Kasi noong mga panahon, 1891, naisip ko, wala pa naman. Wala pang mga apps niyan na mag-alarm. Di ba ngayon, nung bumagyo, maririnig mo yung mga, sa hindi ba nag-alarm? Di ba? May mga early warning systems na nag-advise sa atin na ito yung posibleng mangyari. May mga forecast na nagbabalita sa atin. Pero syempre, noong 1890, wala namang ganong technology. Wala pang GPS. Ngayon, yung mga technology ngayon na ginagawa, namomonitor pala na ngayon yung tectonic movements ng Earth. Nakikita na nila yung lupa, yung lupa sa ilalim ng nung mismong nilalakaran natin. Nakikita nila kapag gumagalaw. So parang iba pa yung parang nakikita mo talaga yung mga plates, nakikita mo talaga yung movement nila. So doon yung isa sa mga way na para ma-predict nila kung magkakaroon ng earthquake at kung gaano kalakas. Dati, paano mo malalaman nga na ganito magnitude 8 yung tatama sa lugar ninyo? Hindi nyo alam kung gaano kalakas ba yun. Kasi yung mga yung mga earthquake naman, parang medyo common naman talaga siya. Minsan nangyayari siya na hindi natin nararamdaman, di ba? Hindi natin alam na, may lumindol pala ng ganito, parang hindi natin naramdaman. Pero dahil nga sa mga early warning systems na naimbento na sa technology natin ngayon, nagkakaroon tayo ng mas mabilis na response nga. Kunyari, tulad nga nito, di ba yung sinasabi nga na kanina na may mga fissures na biyak yung lupa. May mga fissures na biyak yung lupa na talagang noticeable na biyak kasi nga more than parang 6 feet yung biyak. Ayan o. Yan laki. Kitang-kita mo talaga. Kasi ako na-experience ko ngayon, sabi ko, kung lumindol ba ng sobrang lakas tapos nabiyak yung lupa, saan ako pupunta? Doon ba doon sa kabila? Tatawid ba ako doon o magsistay ba ako dito? Diba? Parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Pero through time, diba, nakikita mo yung improvement sa Japan ng response nila. At saka, di ba nakwento nga din sa atin ni Celine na yung yung warning nila na parang sinasabi mo siguro, yung teacher na yun, imbis na mag-panic ka, kailangan parang kalmado pa rin ang mag-aano sa iyo na yung alarm nga yata nila, hindi mo daw akalain na parang alarm na pala sa hindi earthquake. Very chill lang daw yung tugtog. Actually, meron nga silang term na tinatawag na bosai, which is yung term na yun yung culture nila of disaster preparedness para makaiwas sila. Tapos kapag nangyari na yung isang disaster, ano ba yung mga emergency response at ano ba yung mga reconstruction na gagawin. Tapos yun nga, yung sinasabi ni Joshua ng mga early warning systems. Since 2007 pala, sa mga smartphones ng mga Japanese, naka-install na yun yung mga early warning systems na yun. Tapos meron din sila, para sa mga travelers naman, kung kayo po ay magka-travel sa Japan dahil autumn na po, no? Yan, mag-download po kayo ng safety tips app, yun na, in English po yun, para makita nyo po kung ano yung gagawin nyo in case na magkaroon ng earthquake. Tapos meron din silang application na tinatawag na Yurekoru Call, which is, rin siya, tungkol din sa mga gagawin mo sa in case of emergency and in case na magkaroon ng earthquake. Kasi nga, parang kahit parang sa isang araw, meron ding mga earthquake din talaga na mga minor earthquakes na nangyayari din sa Japan na hindi lang din talaga nila na masyadong ramdam. And nung sa Tokyo, parang bawat household, meron silang binigay na Tokyo Bosai na parang pamphlet ng kung anong gagawin kapag merong earthquake. So may mga pictures yun, mga duck cover on hold, ganyan. So kung ano yung dapat nilang gawin. Tapos meron silang ngayon na-invent yung third eye drone system na gagamitin to sa mga rescue operation na kapag kunwari may mga tao nasa rubble, ganyan, parang thermal scan na lang siya, makikita if merong mga tao. So, manggaling, di ba? Hindi na mahihirapan yung mga rescuers na, kung kunwari, yung dahil lang sa mga sigaw ng mga tao, yun, at least yun, syempre, from above, makikita kung nasaan yung mga tao. Diba? Very advanced. Very nice yung nila talaga, technology when it comes to disaster preparedness. Kaya number 1 sila, kumbaga sila yung global leader when it comes to earthquake science din. Kasi yun nga, ang dami lang
silang na-experience ng mga earthquakes. Kaya sila yung magagaling. Naalala ko nga, may isang social media post na nangyari sa Japan. Nagkaroon ng parang butas sa kalye na parang siguro yung lalim niya parang 2-story building. Tapos, na-repair lang ng Japan within 2 days. Na-imagine ko, grabe yung kumbaga yung nila, yung bilis ng paggawa nila, di ba? Naalala ko yung sa amin, may kalye doon, hindi naman. pero ang galing, ang galing. Pero ang galing, di ba? Ang galing. At least may nakikita tayong ganong countries. Isang malalim din na lugar, ay na butas, galing din dito sa nangyaring earthquake na to. Ginawa nilang museum. Talaga. Parang baga memorial. Kanya-kanyang lang din talaga. Ang galing ng Japan. Isa sa mga lodi natin. Pero ngayon naman, lipat naman tayo dito sa ating Kristiyano drama. Tunghaya ng kwento ng mag-ama na nakaranas ng matinding pagsubok ng magkasakit ng malubha ang ina ng tahanan. Sapat ba ang magagaling na doktor na ipinagmamalaki ng ospital para pumanatag ang kalooban nila? Panoorin natin kung paano hinarap ng mag-ama ang pagsubok na ito dito sa Kristiyano drama. Dok, samahan na kayo ng Diyos sa paggamot sa misis ko. If further tests are needed, sabihan niyo lang po kami. Don't worry, Mr. Gonzales. Kami na pong bahala sa misis niyo. Magagaling ang mga doktor sa ospital na to at mataas ang patient's recovery ng aming ospital. Don't worry, Iha. Your mom will get better. Thank you po, Doc. Paano po? Maiwan ko na ho kayo rito, ha? Tatay, will Nanay be okay? Sabi po ng doctor, magagaling po silang lahat dito sa hospital. And all the patients get better, right? Ang buhay ng tao, anak, nasa kamay ng Diyos. Kahit sabihin pa natin na dalubhasa ang gumagamot, nasa Diyos pa rin ang pagpapagaling. Kung kalooban niya, madurugtungan ang buhay ng nanay mo. Opo, Tay. I hope God heals Nanay. Humiling tayo sa Diyos, pero ipabaya natin sa Kanya kung ano nakikita niyang mas mabuti para sa nanay mo. Isn't it better that Nanay recovers? Alam mo, anak, minsan may nakikita ang Diyos na hindi natin nakikita. Alam ng Diyos kung anong pinakamabuti sa ating lahat. Doesn't that mean that there's no point in praying if God's will happen regardless of anything? Ganito yun, anak. Tatandaan mo, ang Diyos ang mabuti. Kung may naiisip ka na mabait, masigit ang Diyos doon. Napakabuti ng puso ng Diyos. At kung nakakaramdaman tayo ng awa, pinakamaawain ng Diyos sa lahat. At dahil Diyos siya, alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Opo, Tatay. Kapag nakakaramdam tayo ng matinding lungkot, takot o anumang kabalisahan, tumawag tayo sa Diyos, kausapin natin siya sa ating puso. Humiling tayo, dumaing tayo na may kalakip na pagpapasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayo ng pag-iisip, ang siya mag-iingat sa ating puso at isip. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, makakaramdam tayo ng kapayapaan. Ipaubaya natin sa Diyos ang lahat ng ating lungkot at balisa. Yung hindi natin kaya, dadalhin at aalisin ng Diyos at papayapain niya ang ating kalooban. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyo sa lahat ng iyong kabutihan. Binigyan mo po ako ng mga magulang na nagmamahal sa akin at masaya po kami bilang isang pamilya. Nalulungkot po ako at nasasaktan na malubha ang sakit ng nanay ko. Alam ko pong mas alam mo ang mabuti para sa amin. Kung kalooban mo pa pong makasama pa namin siya, sana pagalingin mo po ang aking nanay. Namimiss ko na po ang masasayang araw namin. Sana kaawaan mo po kami. Bahala ka na po sa aking nanay. Maraming salamat po sa pagkikinig mo sa aking panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Rewin! Asan ka? Rewin, halika dali! May good news tungkol sa nanay mo!
Kinaawahan kami ng Diyos, pinagaling niya si nanay. Nakasama pa namin siya sa loob ng 3 taon. 3 taon na punong-puno ng masasayang alaala. Hindi nagtagal, kinuha rin ng Panginoon ang aking ina. Pero sa puso ko, nauunawaan ko na. Maybe God granted my prayer to be with my mom, but I am sure that God can see things beyond what I can possibly see. It is truly God's will for my mom to be put to rest. Malungkot din pagka minsan dahil namimiss ko ang nanay ko, pero masaya pa rin sa isang banda dahil sa puso ko, I believe na pinakinggan ng Diyos ang aking mga panalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, napakabuti mo sa amin. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hiningi. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 15. Diba? Ang ganda ng mga points na gustong ipaalala sa atin. Unang-una, syempre, yung pagtitiwala natin sa Diyos na nabanggit kanina, kahit sabihin natin na kahit gaano ka kagaling na doktor, gaano ka ka-competent, pero kung wala kang pagtitiwala sa Diyos, kumbaga, yung if it's God's will, diba? Doon tayo magtiwala. Kumbaga, wag natin itiwala sa tao, diba? Yung mga balisa natin. Kumbaga, how do I say it? Parang kumbaga mas magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos kaysa sa tao, 'di ba? Kasi kahit gaano ka-competent yung tao, kung hindi naman siya iaalaw ng Diyos na mangyari, hindi yun mangyayari, 'di ba? Tsaka yung knowing din na yung mga bagay na nangyayari sa atin is makakabuti sa atin kapag inaalaw ni God. Na doon pa lang ma-feel mo na mawawala yung worries mo. Kasi kaya nangyari siguro sa ito kasi nga makakabuti sa'yo na kahit hindi mo ma-perceive or hindi mo maisip na kasi tayong tao para may mga ganun tayong tendencies na bakit sa dami ng tao ako pa, 'di ba? May mga ganun tayong tendencies sa dami ng problema, bakit ako pa yung nakakaranas ng ganito. Pero kasi yung pag may tiwala ka sa Diyos, marirealize mo din na hindi ka niya bibigyan ng problema na hindi mo kaya. So pag may problema ka, ibig sabihin, kaya mo 'yan. 'Di ba? Kasi tsaka it's out of your control yung mga ganong bagay. Kaya isa sa mga point din na gusto kong sabihin is yung pag may tiwala ka sa Diyos, mawawala yung mga balisa mo sa buhay. Kasi alam ng Diyos na makakabuti sa'yo yung sitwasyon na ibibigay niya. 'Di ba? Kumbaga tayo may limitasyon tayo 'di ba? Kaya dun sa mga bagay na alam natin wala na tayong magagawa, lalapit talaga tayo sa Diyos. Pero hindi lang dapat dun sa pag walang-wala na, doon ka lang lalapit, 'di ba? Mapamalaki, o maliit na mga problema, lapit tayo sa Diyos, 'di ba? Pero this time, punta naman tayo dun sa madalas na ginagawa natin, 'di ba? Sa ating MCGI Clinic. At dahil Monday ngayon, kumustahin natin ang sinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Brad Melvin Arbo. Good morning po, Brad Melvin. Yes, good morning sa iyo, Sis Tini, at sa inyo dyan sa studio. At siyempre, sa ating Kuya Daniel, at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. Tama nga, Sis Tina, dahil Monday ngayon, tuloy-tuloy po ang ating pagdilingkod dito sa ating MCGI Clinic sa Barangay Doña Orani, Bataan. Wala pa po kanina, ay tuloy-tuloy po ang ating naging pagdilingkod sa kanila. At ngayon nga po ay nakapagbakain na tayo ng ating mga bisita, no? At napaglingkuran natin sila kanina ng mainit na lugaw. At meron din tayong libreng kape na ipinaiikot po sa kanila para doon sa mga gusto pong makapagkape. Yan po ay libre na ipinagkakaloob po natin sa lahat ng mga pasyente na nandito po sa loob ng ating MCGI Clinic. At ngayon po, marami pa po ang mga naka-standby ngayon, nag-aantay sa iba't ibang mga services na kanila pong i-avail. Gaya po ng medical consultation para sa mga adult at para sa mga pedya. Ayan, dito po sila sa area ito. At dito na po sa aking kanan ay yung mga pasyente naman po
na magpapabunot ng ngipin, magpapalinis ng ngipin, at doon sa kabila pong area po na yun naman pong mga magpapatingin ng kanilang mata at mag-avail ng libreng salabing pangbasa na po pwede po nilang ma-avail dito sa ating MCGI Clinic. Ayan. At yung ating pong mobile dental and optical clinic naman, naka-standby po siya doon sa may bandang labas para yun naman po ang puntahan naman ng mga magpapabunot ng ngipin, magpapalinis ng ngipin, at kasama rin po pala ngayon si Stini, yung pong pagsusukat ngayon ng libreng dentures sa ating pong MCGI Clinic. Ayan. At sa umaga pong ito si Stini, meron lang tayong kakapanayamin na first-timer dito po sa ating MCGI Clinic na taga Dinalupihan, Bataan. Ito po siya. Kausapin nga po natin. Magandang umaga po sa inyo. Ito po. Mic po. Magandang umaga rin po. Bati po kayo. Oh. Magandang umaga po sa lahat ng nandirito. Anong pangalan po nila? Cristina Arnas po. Ayun. Kayo nga po ba'y taga Dinalupihan? Tama po? Dinalupihan, Bataan. Ayun. First time niyo po ngayon? First time lang po. Kumusta naman po ang inyong experience dito po sa ating MCGI Clinic? Maganda lahat. Naalalayan kami lahat ng mga crew dito, mababait. Ayun. Sa pagkain. Ayun. Opo. Ano po ang inyong services na i-avail sa umaga pong ito? Medical po, tsaka sa papasukat ng ngipin. Ayun. Magpapasukat po pala kayo ng ngipin. Opo, saan? Ala akong ngipin. Opo. So, ano naman po ang inyong masasabi dito po sa ating MCGI Clinic po ngayon? Maganda po yung nila dito. Unang-una, maraming salamat po sa Panginoon Diyos. Tapos po dito sa MCGI, maraming natutulungan. Maraming dito. Opo. Masaya, siyempre. Kayo po ba'y babalik pa kung sakasakali? Ay, opo. Oo, magaya pa ba kayo ng mga pwede po nyo kilala? Ayun, salamat po. Tulungan niyo po kami para yung pong ating mga kababayan po sa ibang Dinalupihan, mapaglingkuran din po ng ating MCGI Clinic. Opo. Ayun, salamat po sa Diyos, sa inyo pong, pakikipagpanayam po sa amin. Maraming salamat din po. Yan, okay. Yan po ang ating nakapanayam, si Ali Cristina Arnas ng Dinalupihan, Bataan. At ang update lang natin naman ngayon na si Stini ay meron na po tayong kabuang bilang as of 7:30 a.m. po ito. At ito po ngayon ay nadagdagan na. Pero ganun pa man, as of 7:30 a.m., meron na po tayo na paglingko na nakapagpa-register po na adult consultation 43 at para po naman sa pedya ay 10. At ang optical po natin ay 29 at ang ating pong dental extraction po ay 11, ang cleaning naman po ay 5 at ang dentures po ay 15. At ang ating haircut ay meron na po tayong 21 na napaglilingkuran sa kabuuan pong bilang yan na 134. At di lang natin naihabol dyan, nandito rin po ang ating mga kasama sa MCGI Law Center. At yan po si Attorney Joanne at mamaya darating din po yan si Attorney Ruth para tulungan po at mapaglingkuran yung mga kababayan po natin na gusto po magpakonsulta sa mga concerns po nila pagdating sa mga legal na usapin. Yan. At inanyayahan po natin uli yung ating mga kababayan na nakakapanood po sa atin. Pwede pa po silang humabol ngayong umaga pong ito dahil hanggang 9 a.m. ang ating pong consultation ang ating registration sa umaga pong ito. Kaya ito pong bilang natin ito, si Stini ay madadagdagan pa ito dahil meron pa pong mga nandyan pa po sa labas na nagpaparegister pa rin, humahabol sa ating cut-off ng alas 9 ng umaga. Yan muna ang aming update. Si Stini, balik po sa inyo dyan sa studio. Salamat po sa Diyos, Brad Melvin Arbo, dyan sa Barangay Doña Orani, Bataan. And this time, i-acknowledge naman natin yung ating pong mga doctors na walang sawang tumutulong para po magbigay ng free consultation sa ating pong mga kababayan na nangangailangan. Nariyan po si Dr. Miriam Malyari, Dr. Catherine Lopez, Dr. Melanie Peñaflor, Dr. Serena Capulong, at kasama rin po si Sis Ruth Soriano para naman po sa mga kababayan nating may legal concern.
Yes. Marami pong salamat sa Diyos. Yan. At syempre, no, aside dun sa weekly medical mission ng MCGI, dyan po sa dako ng Bataan, patuloy din po ang pag-ikot ng MCGI medical team sa iba't ibang panig pa po ng bansa. At kabilang nga po sa napaglingkuran ng libreng serbisyong medikal ay ang mga kababayan natin sa probinsya ng Albay. Bukod sa libreng consultation sa mga doktor, ay hindi na rin nila naging problema ang kanilang kailangang gamot dahil meron ding free medicine silang naiuwi. Ngayon ko lang naranasan ito, 37 years old na ako. Wala kasing diskriminasyon ang medical mission. Walang pinipili. Kuya, maraming salamat po at pinaisip po kayo na ganitong programa. Salamat po sa Diyos. I feel blessed kasi dahil naglagay kayo ng medical mission para makakatulong sa mga taong mga nangangailangan, especially do sa person na hindi makaka-afford ng mga free services na binibigay ninyo. Ay, natutuwa ako sa mga ganitong mission ninyo dahil malaking tulong talaga to, especially daw sa yung pagbibigay nyo ng charity work para sa kapwa natin. Despite na different religion tayo, malaking tulong po para sa mga tao. Higit sa lahat, yung mga taong hindi maka-avail talaga, makabili sila ng mga gamot nila, ng pangangailangan nila. It's a big help talaga para sa amin. Although hindi man kami kasamahan sa inyong religion, ay equal pa rin ang treatment nyo para sa amin. Maraming salamat. At sana patuloy nyo pong ipagkaloob ito, higit sa lahat, sa mga taong nangangailangan. Hindi po kami naghihirap. Paka-check up, antimano po, may gamot. Kaya ganoon po ang naranasan ko sa kakaiba po. Ngayon ko lang naranasan ito, 37 years old na ako. Wala kasing diskriminasyon ang medical mission. Walang pinipili. Kaya mayaman ka, ano ka pa man. Wala. Yun lang ang pinakamagandang naranasan ng mga tao sa medical mission. Kaya sana po, tuloy-tuloy lang po ito para maano naman yung mga naghihirap. Kuya, maraming salamat po at pinaisip po kayo na ganitong programa. Salamat po sa Diyos talaga, Kuya. Fulfillment talaga kasi ngiti ng tao, ngiti ng kahit hindi natin kaanib. Parang ang saya sa pakiramdam na hindi mo maipaliwanag kung ano yung kagalakan na nasa puso mo. Pero lagi mong nanasain na gumawa at magpatuloy kahit sa pinakamaliit na paraan lang. Kuya, maraming salamat sa Diyos kasi mula noon, nung estudyante pa lang ako ng La Verdad, nakita ko na yung paggawa ng mga ngaral natin, yung paano sila tumulong. So, salamat sa Diyos, Kuya, kasi nasa likod mo lang kami, Kuya, awa tulong ng Panginoon. Maraming salamat. Patuloy ka nawa pong ingatan. At ito pong ating isinasagawa na paglingap sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kapatid, paggawa ng kabutihan sa lahat, sa bawat pagkakataong mayroon tayo. Ito po ay isang bagay na patuluyan dahil ito ay bahagi ng ating pong buhay. Ito ang ating pong sinusunod na panuntunan na mabubuhay tayo sa bawat araw na ang atin pong ibig na magawa ay yung makasunod sa aral ng Diyos, na gumawa ng mabuti sa lahat ng walang pagtatangi. And we're
very grateful to God na meron tayong mga opportunity na nakakapaglingkod tayo sa kapwa. Kasi kagaya nga nung sabi ni Kuya, di ba, utos sa atin yun ng Diyos eh. Yun yung nakatali sa atin na aral na gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Hindi tayo magtatangi. Dahil ang Diyos natin, hindi siya nagtatangi. So tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon natin, di ba? Tayo yung mga Kristiyano, sinasabi natin na tagasunod tayo ng Panginoong Hesukristo, yun yung sinusunod natin. At yung pinaka-main kasi na aral na natutunan natin is yung pag-ibig. At pag meron tayong pag-ibig, natuto tayo magmahal. Kaya nga, di ba sinabi rin ni Kuya na ang nagmamahal, hindi mo talaga iniisip yung kapakanan mo lang. Iisipin mo yung kapakanan ng iba. Kaya tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos na meron tayong mga ganitong platform na showcase natin, na ipapamahagi natin yung pag-ibig na natutunan natin. At sana, kayo po mga kasangbahay, kung meron man po kayong mga pangangailangan, lapit lang po kayo sa MCGI, wag po kayong mahihiya dahil ano po yun, isang kagalakan ng aming mga puso na mapaglingkuran po namin kayo. Yeah, salamat sa Diyos sa palagi na binibigyan tayo ng buhay at lakas na makapagpatuloy sa paggawa ng mabuti sa ating mga kababayan. Kasi alam mo yung nakakatuwa na nga minsan na alam na nila na kung kanino sila lalapit, di ba? At alam nila talaga na ang MCG ay hindi lang once tumutulong sa kanila, kumbaga palagian kung hanggat kaya at syempre kung loloobin talaga ng Panginoon na magawa pa natin. At sana hindi lang sa kanila kundi sa mas marami pang bilang ng mga tao. And this time, babati naman tayo. Hello po, good morning sa lahating mga kasambahay na nanonood ngayon. And we would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, Mikawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury Drug outlets. And thank you, Natural One Salon, for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1. And also, we would like to thank Lendison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita kayo tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!